Hi mga masiskarte sa buhay dyan! Sa video po na ito, pag-uusapan natin diskarte or diploma. Karamihan sa atin ay marami ng diskarte na ginawa sa buhay. Meron namang iba, diploma lang, walang diskarte. Wala pong tama, walang mali sa mga sagot ninyo dyan. Okay? Pero bago yan, magpapakilala muna ako sa inyo. Hi! Ako nga pala si Maricel Butad, taga Quezon City. Probinsya ko po ay Masbate. Hello po sa inyo. Isa po akong online seller and teacher at the same time. Mamaya naman po, i-discuss ko sa inyo yung side ko kung diploma or diskarte. Pero bago yan, meron muna akong kwento sa inyo. O gusto nyo ba ng kwento? O ito na, simulan ko na. Noong 2016, graduate tayo sa college. Teacher po yung natapos natin. And I'm so happy na nabigyan ako ng pag-asa na mangarap. Alam nyo ba, yung pangarap ko noon habang nag-aaral na sabi ko, ay ito na yung solusyon. Or ito na yung makakapagtangon sa kahirapan sa pamilya namin. Pag nakatapos ako, makakaipon ako. Siyempre, malaki ang sahod ng teacher. Siyempre, pag teacher na ako, lahat ng gusto ko mabibili ko. Yun yung naiisip ko nung nag-aral, kaya sinipagan kong mag-aral. At ang problema, ay hindi naman pala totoo yun. Pero meron din naman pong iba na hindi ko po nila lahat. Sa experience ko kasi po, nung graduate ako, nag-apply agad ako ng trabaho. Ang problema nga lang, kailangan daw ng experience. Ika-graduate ko lang, wala talaga akong experience that time. So, medyo na-discourage tayo ng konti, no? Ito pa, ang naging problema. Kasi nga, kailangan agad natin kumita ng pera dahil puro na lang palabas, walang pumapasok, and meron po tayong responsibilidad. Ayun, napunta tayo sa pagiging kasambahay, naging yaya. Naalala ko po dati, I think mga 3 beses akong naging kasambahay, tapos 1 beses na naging yaya sa Masbate. Sa kagustuhan kong kumita, hindi ko na inisip na nakapagtapos ako noon. Basta kumita ako ng pera, naging yaya ako ng 2 bata, tapos hindi ako pinapakain ng maayos. Sabi ko, ay aalis ako dito, hindi maganda to. Tapos may tumawag naman po akong pinsan na sabi niya, uy, dito sa Alabang, may nagha-hiring. Akala ko kung anong hiring, yaya ulit. Hindi ko na pinakawalan yun. Sabi ng mga kapatid ko, yaya ka ulit? Ang experience mo, hindi ka pinakain ng maayos. Tapos magyaya ka ulit. Ayun. Bumiyahe ako sa Manila na walang kaalam-alam. So mag-isa ako, feeling, ay, alam ko na to. Sa kagustuhan ko talaga na kumita ng pera. So sa madaling salita, naging yaya tayo dito sa Alabang. Ito po yung alaga ko nung time na yun. Ang payat-payat ko pa dyan. Ay, ang gwapo naman talaga ng alaga kong yan. So at the same time po, ako na yung naghahatid sa kanya sa school, tapos nagluluto ng pagkain niya. And at the same time, minsan, or nag-tutor ako sa kanya. So, nagkabit naman natin kahit papano yung ating tinapos. Yun nga lang ang problema, dami kong naririnig, uy, ikaw, ano ka ba naman? Bakit ka nagyaya o nagkasambahay na? Tapos ka, diba? Gamitin mo yung tinapos mo. Alam naman natin sa totoong buhay, hindi naman ganun kabilis talaga na yung natapos natin ay magagamit agad natin. Kaya congratulations sa mga nagamit agad yung tinapos nila. At ang naging solusyon nun, sobrang saya ko kasi kahit hindi ko man agad nagamit yung aking tinapos, no, ginamit ko yung diskarte ko, ay masaya naman po akong ginagawa yon. At ang naging transformation pa nga po sa akin, ay nagkaroon ng sariling negosyo. Ito pa ha, tinanggal ko na talaga yung hiya ko. Di ba madiskarte na ako? Yung kaalaman ko dahil mahalaga talaga din ang edukasyon. At ito pa, yung diskarte. Ako na mismo yung nagmo-model sa sarili kong mga produkto. Kasi magbabayad pa ba ako ng mag-model para makabenta? Di ako na. So ito yung mga patunay na ako talaga yung mga nag-model sa mga produkto ko. O ayan, aalamin natin ngayon kung ano ba talaga ang mas okay, diploma ba or diskarte? Sa totoo lang, okay po yan pareho at kailangan po natin yan. O kung ikaw ngayon ay nanonood, una natin na isasagot dyan kung diploma or diskarte. Una po ay kaalaman. So, napakahalaga ng diploma, napakahalaga ng edukasyon. Bakit? Malaking bagay ito sa pagtatrabaho natin. Kung magtatrabaho tayo, mabilis tayong matanggap. Kung may experience na, dahil yun nga yung kailangan, di ba? Kung may diploma ka ngayon, napakaswerte mo. Dahil marami din po sa atin ang
Walang diploma dahil hindi kaya po makapagtapos. Kaya masasabi ko lang dito, una, kaalaman. Napakahalaga po ng kaalaman. Pangalawa, sipag. Hindi puro kaalaman lang din. Kailangan magsipag ka. Kumbaga yung mga naiisip mo, yung mga nai-imagine mo, sipagan mo lalo dyan. At ang pangatlo, tiyaga. Hindi puro kaalaman, hindi puro sipag. Kailangan mo ring magtiyaga. Lalong-lalo na sa pagsisimula, sa pagtatrabaho ba, or sa kung ano man yung ginagawa mo. Hindi, ay, ayoko na dito. Hindi ko gusto yung mga katrabaho kong to. Hindi ako magtsatsaga dito. Ay, naku, ang liit lang naman ang sahod dito. Bakit ako magtsatsaga? O doon tayo, kailangan natin yung tiyaga rin. At ito yung pang-apat. Na kailangan natin tong pang-apat na to, kung nagawa na natin yung tatlo, napaka-importante nito. Hindi ito pinag-uusapan kung nakatapos ka, may diploma ka. Napakahalaga nito. Diskarte. Matalino ka. Sipag ka, matyaga ka, pero wala kang diskarte, mahiyain ka, ayun, takot ka sa benta-benta, ayoko yan, ayun, diskarte ng ganyan, tapos ako. Dahil naniniwala po talaga ako na kapag masipag ka, may kaalaman ka, may tiyaga ka, ay nako naman, masasabi nating proud tayo sa sarili natin. Tanggalin na natin yung mga matalino ako. Bakit ako magdidiskarte ng ganyan, magbenta-benta? Hindi po, tanggalin natin yan. Kailangan po ay marunong tayong magpakumbaba, marunong tayong makinig, lalong-lalo na sa mga mas nauna na sa atin na may resulta na sa mga buhay nila. Kaya kung ikaw ngayon naghahanap ng isang community na makakatulong sa'yo, na especially kung na-depress ka na dahil wala ka pa ring trabaho, kaya naman, kung naghahanap ka ng community ngayon na magtutulungan sa isa't isa, mag-i-encourage sa'yo, mag-i-inspired sa'yo, at makapag-share ka rin ng mga experiences mo, mag-join ka na sa aking FB group, Masiskarte sa Buhay. Ilalagay ko po yung link yan sa baba. Ayan. Lahat po tayo ay meron pong kaalaman, diskarte, sipag at tiyaga. Ang gagawin lang natin ay trabahuin po natin yan. Huwag puro imagination, huwag puro isip-isip. Pag naisip, pag na-imagine, take action na kaagad dahil lagi nating tatandaan, success start when you decide to begin. And that's all for today's video. Bye-bye! See you again next video.